Yan. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabindi. Narito po ako sa Medical Plaza. Yan. Napasugod daw po dito sa Ilola ni Casey. Hindi ko po alam kung ano po yung naging problema. Napakahirap talaga yung sitwasyon na pag may depresyon. Yan, puntahan ko si Lola. Yan po yung check up ni schedule po ni Dr. Escuadra dito tuwing Friday po. Nandito po si Dr. Escuadra, nag-check up, maghapon po siya dito, depende po sa pasyente. Dito din na sila Dagay. Si Lola ni Casey. Nakakalungkot po kasi isa po sa mga kasamaan po namin na nagka-problema. Isang charity vlogger po yung napasara yung facility. Yan, pinasara po ng DSWD. Yan, balita po sa ABS-CBN. Ayun daw po ay pinala daw pong permit yung naturang facility. Gawa din si Bench TV kasi kung ay marami din siyang tinutulungan na may mga depresyon, yung mga nakukuha niya sa kalsada na palaboy-laboy, kaya naisipan niya na kunin, dalhin sa kanyang lugar. Ayan. Siguro safety precaution talaga na kapag may facility ka, may mga kaukulang dokumento dapat na pinapasa o permit. Siguro may nagreklamo din na kapitbahay, kaya siguro nasilip din yung facility. Siguro madami na yung mga nandun na may mga depresyon, siguro maingay at natakot din yung mga ibang kapitbahay, kaya siguro ni-report sa DSWD. Nakakawa din na tumutulong ka na pero napasama ka pa. Hindi mo natin pwedeng sisihin ang DSWD kasi kung sa sila talaga dapat yung mag-aalaga o mag-ano po sa mga ganyang mga tao na katulad po na may mga depresyon. And malaking tulong po talaga ang DSWD kasi sa dami po ng mga ginagawa nila, marami pong mga taong bayan, mga tao po na humingi ng tulong sa financial, sa medical, lahat. And hindi po biro yung sa sa may depression, talagang may tamang ahensya po na dapat mga siwa sa mga katulad po nila. Yan. Saklaw kasi ng DSWD yung mga PWD, kaya sila po talaga dapat ang mag-supervise o mag-alaga. Kaso nagkataon lang po na si Bench TV ay charity. Yan, isa din sa naging content niya yung pagtulong sa may mga depression. Yung iba po ay naggumaling na, katulad din po ni Daddy Frankie. Tulad ko din na marami din na po ako din na napagaling na may mga depresyon, pero inadala po namin sa tamang ahensya, at higit sa lahat dapat may consent po ng pamilya. Yun, ingat na ingat talaga sa mga bagay na ganyan kasi hindi po biro yung sa aspeto po ng sa physical at mental. May mga proseso po talaga na dapat sundin para magkaroon ng legal na pasilidad, katulad po ng Home for the Agent at iba pa. And kaya po hindi po basta-basta magkaroon ng pasilidad, kailangan duman po sa proseso. Nagkulang at nagkamali naman po yung kasama ko, pero ang hangad lang po niya ay makatulong po sa mga nasa yung palaboy-laboy po sa kalsada. Sana wag naman pag-isipan ng masama ang mga charity vlogger na tumutulong po sa mga may mga depression. Sana po ay bigyan po ng tsansa na makapagpaliwanag at mabigyan ng kaukulang permit para makapag-operate. Ang pagkakaalam ko po ay kapag nagtayo ko po ng pasilidad na walang permit ay pwede pong ipasara at pwede din pong makasuhan. Yan, napakabait niya ni Bench TV. Yan, simula pa lang nakita ko yan dito sa Dait. Talaga pong matulungin po talaga yan. Mas iniisip po niya ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Puntahan ko po si Lola sa taas. Baka nandito.
Yan ang clinic po ni Dr. Escuadra dito sa Plaza Medical Plaza ay dito po sa 3rd floor. Yan, makita po niyo ito dito. Ito yung Friday po ang schedule niya. Napakahirap din pag may kapamilya na may sakit na depression kasi unang-una lifetime po na gamutan. Ngayon, kinababahala ko din si Irene, yung tinutulungan ko ngayon, wala pang injection yun, baka next week ko pa mapa-injectionan dito. Sigawa ng kinapos din ako ng budget. Nandito sa loob si Lola Chodora, hindi ko pa alam kung kasama dito si Casey at Jigs. Yan po, iniintay ko po si Lola dito sa labas ng clinic ni Dr. Escuadra kasi may inano po dito kay Dr. Escuadra. Gagaling lang po ni Lola sa hearing pala, sa hearing po dun sa kaso ni Casey. Yan, may kinasuhan po si Casey. Yan, sana tuloy-tuloy po yung pag-usad ng kaso. Nakita ko din dito si si Dagay. Galing din sila sa Kapalongga, nagpapa-check up. Ito pala yung dialysis na may mga CKD. And kompleto dito sa Medical Plaza. Sa mga nakakaranas ng may sakit po sa kidney. Yan, dito po yung isa po sa dialysisan dito sa Cam Norte. Ito pong dito sa Medical Plaza. May pasyente din pala si Lola Chodora, yung pamangkin niya ay nagkaroon din po ng depresyon. Hindi si Dr. Escuadra sa loob. Magaling ka, dalaga ka na pati. Ilang taong ka na ngayon? 6. Ay, magkaka-boyfriend na. Paano po may nanligaw? Pag 50 na lang. 50 years old. Bawal mag-in-love. Anong masasabi mo, Grace, na monetize na yung channel mo? Siyempre, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya Bente Boy, kasi na-promote mo yung channel namin. At siyempre sa mga viewers na nagsuporta sa channel namin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo para maragdagan po yung subscriber nila, taas yung views. And sabi ko sa iyo, ngayon, parang hindi ka na-stress. Huwag ka magbalikan ka pa. Hindi po. Hindi na. At bigyan ka ng malaking pera. Hindi na po. Si Lola Chodora. Lola, nasa sila Casey? Sila Jigs? Pinamit mo na, dala yung Ay, kayo na lang po mapunta dito. ayaw ko naman ang iwan. Hindi pa nito dali at hindi pa isunod. First time ito din. First First time kami yung Basta pa din, magpagaling ka. Para magka-girlfriend ka na. Ganito ako sa China eh. Ha? Ay, oo. Ganito ako sa China. Kasi ang China kasi sinasakop yung West Philippines, baga ano. Ba't galit ka sa China? Yan sa akin, Pilipinas natin eh. kaya pa. Kaya nga sabi ko nga po, mga ganyan, yan, malawak ang yun. Huwag mo problemahin. Nilusob na baga ng US ang nilusob na baga ang Iran pero di pa nagira. Ang sabi ngayon sa akin, naman naman. Ang kapatid mo, Lola, yung papa niya, tatay niya. Kamukha ni Casey. Akala ko nga po, kapatid ni Casey. Ay, dating yan, sabi ko, doon ka na lang sa kwarto natin. Ayaw, magalitan ako ni Casey. Lola, ibig sabihin, kuya yan ni Casey. Kuya. Panganay siya. Ang pangalan siya kay Casey.
Pangalan din sa akin yung tatay niya. Ikaw na. Mapacheck up din yung kuya ni Casey dito sa kay Dr. Escuadra. Si Dagay na oh. Hello po. Si Dagay ng sunod. Hindi na presentation. Ayaw magbalik na. Sasamahan ko kayo po. Ang galing ni Dr. Escuadra. Hindi na magbalik. Maraming salamat kay Dr. Escuadra. Bakit mo sakit? Baka napagod na. Sumakat daw ang paa ni Dagay. Anong nararamdaman mo ngayon? Maliban dyan, pagtulog mo. Pagtulog. Nagkain sila lola. Oh. Nagutom si ano ah. Pare na. Nagutom ka ah. Marlon. Marlon yan, Marlon. Lola. Kumusta yung banana chips mo? Ay, okay pa man hanggang ngayon may umorder. Doon sa mga gusto mag-order ng banana chips tapos sa labat, sa kayo kukontakin, Teodora Alok. Teodora Alok. Ang Facebook account ko ay Teodora Alok. Ang cellphone number ko ay 0910-5574-276. Ah. Sana gumaling na din po yung pamangkin ninyo ano. Oo. Galing nga ako kami ano. Hoy. Hindi pa ako na... Tiwala lang ha. Magaling na din, wag kang para isip. Galit, Babae lang yan. galit daw siya sa China. Oh, ay oo. Kahit ako, Lola, kahit ako galit ako sa China. Kasi yung West Philippines Sea sa atin, yun ano, Hindi nila kayang pagtanggol ang Pilipinas. Oh, Philippines Sea. Nawa. At yan ay hindi na Oo. katulog. Nagpayat na. Nagpayat. Kaya, ako'y galing sa hearing. Galing ako sa hearing. Hiniritso na kami dito. Nagkaroon pala ng depression nito pamangkin niya. Gawa ng sa pagtrabaho niya, ano, papupuyat. Yeah. Tapos iniwan din yata ng girlfriend. Siyempre ang lalaki hindi nagkikwento. Sige, sige. Huwag po natin paglalaruan ang langit. Kasi makagalit si Lord. Kapag pinaglaruan niyo ang langit, hindi ka tatanggapin siya. Yan, may ano din yan. Nagkaroon din siya ng depression. Kapag pinaglaruan niyo ang langit, Doktor po ang nagano yan, nagpalaki. umaga na! Puro po na kayo, grabe! Kaya kayo naman kayo niyo, matakapon. Sinamahan ni ano, Lola Teodora si yung pamangkin niya sa pagpa-check up kay Dr. Escuadra. Yan si Dr. Escuadra. Oh. Gagawa kayong mali. Tama na yun yung Tuwing Friday lang po yan nandito. 8 a.m. to 1 p.m. mali para di ka puli. Lola, nasaan po si Dagay? Nag-order pa daw ako ng pagkain niya. Oh, sige.
Baka bitin pa yun sa'yo. Lola, bigyan niyo po kayo kay Casey tas Jigs. Ay, Lola, bukas mapunta pa ako sa inyo. oo. Kukumustahin ko po si Casey. Uy, taba na si Jake. Mataba na po. Si Casey po, mataba na din. Kumakain na ng kanin dati nung ano. Ayos, para sa baby niya. Salamat kay Dr. Esquadra. Kahit may edad na, nahirapan si Dr. Esquadra, lagi siya pumunta dito para manggamot. Kasi wala po dito ibang psychiatrist. Tatlo lang pong psychiatrist sa Camnorte. Dito sa Daet. Sa ibang parakalian na meron din. Lola, marami na nagugutom. Ginalitan ka ni ano. Dati sasayanin ko na. Nanay, basta po iwasan nyo po magsalita ng di maganda. Kahit po na-stress yan, nakakaunawa po yan. Oo, hindi yan pwede kailangan. Ano man po yan, mababait man po yan. Mababait sila sa taong mababait din. Pero grabe yan magwala. Lalo na mga alaga, nauwi na din yung panganay. Panganay, Sinamahan din ako nito mga panganay na. Dalawa ng ganyan. Dalawa na. sinamahan kayo ni Lola. Asawa. Oh. Lagi nag-iintindi ko yung Ano po? buhay. Diyan na muna siya sa Kamambugan. Kamambugan? Oo, sa Kamambugan yan. Saan po kayo nakatira? Doon sa may high school. Sa ano ng bahay. Sa Kamambugan? One yun ng ano nung kapatid niya. Kamambugan High School? Saan po kayo nakatira? Akala ko kanapuan pa kayo. Hindi, yan yun. Sa Kamambugan lang. Kamambugan may bahay ako doon. Saan? Doon kayo nakatira? Yan ko muna pinano sa kanya. At yan ay laging wala. Bahay niya na yung sila na eh. Alin? Nasira na yung bahay niya doon. Saan? Ano ba ba? Kaya, Pag naging okay ka, paayos mo ulit. Panagkapira mo. Pagawa mo yun. Oo. Paparmo mo. Oo. Sa Lola, ingat-ingat ka po ng yung susunod po na hearing sa ano pa? May 28. Oh. 29. Oo. May nadating naman kami. Kanina nga, nervous na nervous ako. Di ako nagkakain at talagang kinakabahan, baka kapuma ako. Ay, nung makita ko sa usapin, nung malaman ko na kay attorney, yung una kasi nauna kami. Tapos ay pagdating niya, nakampirma na ako. Pagkakita sa akin, tungo yun ay, takot din. Tungo. Tapos ay, si Casey, ang ano ni Casey, sabi ni Casey ay, tinanong ni Casey. Alam ni Casey, tinanong. Tapos sabi niya ay, Galit si Casey, galit. galit. Ganyan daw, ganyan. Sabi ko, Casey, huwag ka maano ha, yung baby, huwag ka ma-stress. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Lola ni Casey at sila Dagay nagpa-check up po kanina dito sa Medical Plaza. Sana tuloy-tuloy po yung gumaling yung mga pasyente po na nag-suffer ng depression. Yan. Number 1 po ng cause ng depression ay stress. Yan sa mga namumroblema, dapat iwasan po natin ang stress. At kahit sino po sa atin ay pwede pong kapitan ng depression. Yan. Sa mga nakaramdam po ng hindi nakatulog sa gabi, yan, dapat maagapan na, magpakonsulta na sa doktor para hindi na lumala ang mga sakit. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nagsusuporta at nanonood po sa aking mga video. Dahil po sa pagpapanood po ninyo, marami po tayong natulungan, lalo na yung mga maasa po sa akin na mga beneficiary, katulad po na may mga depresyon. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Minsan po ay kinakapos, pero nakakasurvive naman po. Maraming salamat sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Salamat din kala Lola
At doon sa mga kamag-anak po ni Rubilin kay Reggie, dahil hindi po nila pinapabayaan si Rubilin. Yan, malaking tulong din yung mga kapamilya ng mga nagagabay sa lalo na sa mga nagkakaroon ng depresyon. Sila po yung malaking ambag sa katulad po nila para po lubusan gumaling. Maraming salamat kay Dr. Escuadra kasi kahit na medyo may edad na ay kahit pumupunta pa rin siya dito sa bayan po ng Daet para manggamot. Kagaya po kanina, 1:00 na po ng hapon ay tinatapos din niya lahat ng mga pasyente. Kahit maglagpas po ng oras ay inisip din po niya yung kapakanan po ng mga pasyente. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat.